Kamakailan, nag-viral ang panawagan ng isang direktor na huwag na raw ibalita ang bawat isang bagyong pumasok sa PAR o yung Philippine Area of Responsibility. Ang dahilan, nakakagulo lamang daw ito. Ang sabi ni Jason Laksamana, akala kasi na marami, pag sinabing pasok na ang bagyo sa PAR, tatama na ito sa Pilipinas. Ang resulta raw ay panik at gulo. Maaring pananakot lamang daw ito para mag-boost ng engagement. Pero hindi nga babalita ang pagpasok ng isang bagyo sa PAR. Ang Philippine Area of Responsibility ay ang area na inassign sa Pilipinas ng World Meteorological Organization ng UN para bantayan at i-monitor para po sa buong mundo. Yan ang toka ng Pag-asa at lahat ng pumapasok dyan na weather feature kailangan tutukan at i-broadcast ng Pag-asa. Kapansin-pansin na pasok sa Philippine Area of Responsibility ang ilang bansa gaya po ng Palau, bahagi ng Sabah, Malaysia, bahagi ng Japan, bahagi ng Spratly at malaking bahagi ng Taiwan. Ang tanong, tuwing may pumasok na bagyo sa PAR, kailangan na ba nating i-broadcast yan bilang balita? Ito po, hindi man mahalaga yan para sa ilang Pilipino, mahalaga naman yan para sa iba. Mga seamen, mga mangingisda, mga pumapalaot, mga nasa coastal communities, at lalo na sa mga LGU na kailangan maghanda kung may papalapit na bagyo. Yan po kasi ay alerto. Pero higit sa lahat, kailangan tandaan na hindi kailangan sumampa ng bagyo sa lupa para po ito magdulot ng pinsala. Yan ang dahilan kung bakit hindi lamang mga bagyong magla-landfall ang dapat ibalita. May mga bagyong sobrang lawak. Binabaha na tayo kahit malayo pa siya. Halimbawa po ang bagyong Christine. Inanod na ang Bicol kahit malayo pa siya sa lupa. Pero may katwiran din si Direk. Ang ulat panahon ay hindi lamang para sa mga eksperto, kundi para sa taong bayan. Minsan kasi may trabahong tamad. Uulitin lang lahat ng sinabi ng Pag-asa na walang anumang paliwanag. Trough, low pressure area, intertropical convergence zones, pati ang storm surge na pumatay ng ilang libo noong Yolanda. Wala naman talaga silang halaga sa ordinaryong tao kung walang paliwanag at tamang konteksto. At yan marahil ang hamon sa ating lahat, maging media o ang publiko, na bigyang linaw ang mga bagay na komplikado, bigyang halaga ang mga bagay na importante. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.